Yes, Doc. Ito pong unang tanong po namin, gaano po ba kataas yung risk ng mga batang may special needs na magkaroon nito pong mga eye problems? So, first of all, kailangan natin italakay kung ano talaga yung definition ng children with special needs, no? Yung dating, it's an old term pero it's really widely understood. So, ang ibig lang sabihin nito, ito yung mga bata o individual na kailangan ng special assistance sa healthcare, sa education, other functional needs and services. So, most of them may developmental um, learning, intellectual, physical, sensory, emotional, or behavioral disabilities. So, ibig lang sabihin nun, it's a wide spectrum of Mhm. whatever it is, pero kailangan nila ng mas masusing pagtutulong at evaluation. So, kung tinitignan muna natin sa mga bata, no? Sa mga bata, marami kasi talagang nangangailangan ng tulong sa mata. We're seeing 24 to 66% of children nowadays in elementary and high school who have errors of refraction o malabo ang mata. And among institutions na may special needs education, we're seeing that about 24-25% of the children enrolled in these special need education areas needs glasses or at least assistance dun sa paningin po nila. Yun pala Hmm. yun. Yung, children with special needs, malawak pala ito, Opo. malawak. Now, itutuloy natin ang pagtatanong namin sa inyo, Doc Paulino. Ano-ano ang mga pinaka-common na eye conditions among children with special needs po? The most common is actually yung pinaka-common na errors of refraction. 'Di ba? Marami tayong ibang mga problema sa mata. The most common for all years is actually errors of refraction. But among children, they're the highest talaga. So ano bang error of refraction o yung nangangailangan ng grado? It's actually hyperopia or farsightedness, myopia or nearsightedness, and astigmatism. Yung astigmatism kasi maraming taong nag-iisip na, uy, may astigmatism, may cure yun. Actually, ang astigmatism ay pagkaiba lang ng grado ng dalawang direksyon ng cornea o kristal ng mata. So it's actually just an error of refraction, meaning pagkalabo dahil sa cornea o sa lente o kaya sa haba ng mata, pero it's very specific. No? So among them, ang pinakamataas, according to studies dun sa mga center with special needs education, ay yung astigmatism. No? Astigmatism marks about 19 to 25%. No? So, ibig sabihin po noon, kahit lumapit sila, kahit lumayo sila, parang hindi pa rin sobrang ganda ng paningin. Kung kaya't gumagayan sila, nagsisquint sila, or titingin sila patagilid para lang gumanda yung paningin. No? Susunod po doon is actually the hyperopic astigmatism, meaning para silang farsighted na may astigmatism pa rin. No, we see them in a lot of children who are rubbing their eyes. Also, a high marami kami nakikita sa mga children with Down syndrome, no, na astigmatism talaga. And of the astigmatism, maraming may hyperopic astigmatism. Yung huli naman po yung myopia or nearsightedness. So, lumalapit sila kasi yun, they're very nearsighted, no? Okay. Mhm. Alam mo pa kaya pala ako nakakakita din na 'pag nagbasa, Doc, 'di ba parang gusto na yung parang idikit niya na yung mata niya sa binabasa niya. Mayroon naman nakaganyan 'no, kasi Mhm. mas maliwanag kapag malayo. Yung farsightedness and nearsightedness at nabanggit din ni Doc yung astigmatism, na inexplain niya a while ago. Oo. Eh, talaga palang madami ding sakit na pupuwedeng bantayan dito sa mga natin, mga special, children with special needs. Doc, maaari bang may iba pa po bang mga early warning signs na dapat bantayan yung mga magulang Mhm. sa kanilang mga anak? Bukod doon po sa nabanggit natin ngayon na yung minsan kumukunot yung noo, minsan tumatagilid, Opo. or minsan ay inilalapit po yung papel. Bukod po doon, Doc, bilang mga magulang ano pa po ba yung mga ibang signs na maaaring makita ng magulang sa kanyang mga anak na kailangan talagang patignan niya na yung mata ng kanya pong anak?
Magandang tanong po 'yun 'no. First of all, hindi kailangan na makita na talagang nahihirapan na yung bata 'no, na nagkukunot yung noo, na lumalapit tulad ng sinasabi niyo. Kasi po ang bata hindi pa talaga malinaw ang mata 'pag pinanganak. It actually is a function of, development. So, sabihin natin na yung pinakamagandang paningin ng bata ay nasa 6 to 7 years old pa. So, mga grade 1 or grade 2. Kaya mainam po na nagpapatingin po kung for one, sa pamilya may matataas na grado or 'pag may hinala kayo na parang nahihirapan yung bata. Kasi po hindi po talaga natin nakikita or hindi nasasabi nung bata na malabo kasi para sa kanya nakikita naman niya. Remember, kung galing ka sa wala, nasasanay ka na, okay, gumaganda 'pag nadadagdagan. Pero kung hindi naman nadadagdagan or hindi nag improve okay lang din, kasi dun ka na nasanay. Pero it's supposedly gumaganda habang tumatanda sila. So it's very important na 'pag may hinala tayo sa pamilya po natin or parang parang hindi niya pinapakialaman yung ibang mga bagay, dapat magpatingin na po. Maliban po doon, yung talagang may mga nasabing kondisyon. Kunwari po, pagkapanganak, napansin na okay, may Down syndrome o kaya pagkapanganak, merong ibang mga kondisyon yung bata, mainam po na mapakita kaagad. Kunwari, mga pinapanganak na yung mother may infeksyon habang nagbubuntis, 'di ba, nire-refer po tayo sa iba-ibang mga doktor, mainam po yung baby, ipatingin din po natin. Kasi posibleng may nangyayari na sa loob ng mata. Tulad po pag nagkakaroon ng chickenpox habang nagbubuntis si mother, marami na rin pong pwedeng magkaproblema doon. So, some of them actually really have delays, no? Recently, it's very common na nakikita ko po na yung mga bata na nahihirapan sa school, no? Nahihirapan sila posibleng dahil yun nga, meron silang special needs or they had to be seen by a developmental and behavioral pediatrician kasi hindi nila nasasabayan yung learning, no? Pero before natin masabi na hindi talaga nila nasasabayan yun, kailangan muna tignan natin yung function ng mata at yung tenga. Kasi posible naman po na hindi sila nakakasabay sa classes nila kasi hindi nila naririnig or hindi nila nakikita. So, hindi sila nag effort. Or, pwede naman po talaga na dahil mahina ng konti or may konting delays sa learning or sa comprehension na kahit maganda yung paningin tsaka yung tenga, hindi talaga kaya. So there are different approaches to doing this. Pero ang pinakamaganda pong gagawin po natin ay magpapa-screening tayo, no? We have an RA 11358 which says na nagsi-screen po tayo ng mga preschool children, no? It's the National Vision Screening Program and it's being done, no? Hopefully, it will be nationwide, pero ginagawa po natin yan sa mga school. So, nahuhuli po ng mga kasama natin sa kawani ng Department of Education, yung mga teachers are trained to screen at least, no? Tapos pag may nakikita po silang problema, i-refer po sila sa aming mga ophthalmologists, sa mga optometrists, or dun sa mga kayang tumulong. Kasi yun nga po, it doesn't mean that dahil may special needs ang ating mga anak, mga bata o mga kakilala na may ipit lang sila sa ganong level ng paningin. Maraming beses kasi po na pwede naming i-maximize kung anong nakikita o kaya para makisabay po yung bata sa mga lessons nila, ma-optimize kung anong pwede nilang gawin. Kasi kung wari po mahirap naman turuan magbasa yung bata pero hindi pa siya nakakakita talaga kasi nanginginig po yung mata o kaya pinanganak po siyang may katarata na kahit inoperahan, hindi pa rin masyadong maganda yung development ng mata. So, important po na nagsiscreen po tayo as early as 3 years old or kung may hinala po tayo na may ibang mga problema, pwede naman pong dalhin kaagad sa ophthalmologist. Ang Okay. regular na kinakatakutan po kasi ng mga magulang ay mahal magpatingin sa mga opta. Hindi naman po kasi lahat kailangan sa private na institusyon. Pwede naman po sa mga government o public institutions kung saan very equipped din po ang mga ophthalmologists doon.
Okay. Alam mo, ang ganda ng mga tinuran ni Doc Paulino. May binanggit pa siya na Republic Act 1158 po ba yun doon sa screening, Doc? Siguro we can discuss that sa mga susunod na araw. Kasi kung lalabas po na ito ay